Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang war thriller film na The Wall na pinalabas noong 2017. Sa taong 2007, dineklara na ni US President Bush na tapos na ang gyera sa Iraq at nanalo na ang Amerika laban sa mga Iraqis. Dahil sa panalong ito, nagumpisa kaagad ang rebuilding operations ng Amerika sa buong Iraq. Isang araw, pinadala ng US Army ang sniper na si Staff Sergeant Shane kasama ang spotter nito na si Sergeant Isaac sa isang pipeline construction site para mag-imbestiga tungkol sa report na may Iraqi sniper na pumatay sa unang team na pinadala sa desyerto at ang mga trabahante dito. Matyagang binantayan ng dalawa ang pipeline sa loob ng 22 hours. Nasa malayo sila nakapwesto para makita ang buong paligid. Sa paglipas ng mga oras na ito, walang pagbabago sa mga bangkay na nadatnan nila sa site. Pero paglipas pa ng ilang oras, patuloy ang diskusyon ng dalawa tungkol sa di kalakihang pader malapit sa pipeline. Ang iniisip ni Isaac na merong nagtatagong kalaban sa likod nito pero hindi kumbinsido si Shane dito dahil ilang oras na silang nag-aabang pero wala pa rin silang nakitang gumalaw man lang sa paligid. Napapagod na ang sniper at nababagot na rin ito. Gusto na nitong lumapit sa site para mausisa kung ano talaga ang nangyari sa unang mga kasamang pinadala at sa mga trabahante. Pero pinipigilan ito ng kasama. Ilang saglit pa ang lumipas, tumayo na si Shane at hindi na ito napigilan ni Isaac. Maingat itong naglakad palapit sa pipeline habang sinisilap naman ito ni Isaac sa telescope. Nagbibiruan pa ang dalawa at sinabihan ng spotter na tingnan ang pader kung may nakikita ba ito dito. Pagkalapit ni Shane, tiningnan niya ang buong paligid at isa-isang nilapitan ang mga bangkay. Nakita ng sniper kung saan ang mga tama nito na binanggit din ng lalaki kay Isaac. Sinabi niya sa kasama na puro ulo ang tama ng mga bangkay. Kinabahan si Shane, iba ang kutob niya sa nakikita sa paligid. Nang bigla siyang tinamaan sa may gilid. Bumagsak na ang sniper nang makita ito ni Isaac sa telescope. Walang pag-aatubiling tumakbo ang sarhento papunta sa kasama para tulungan ito. Pero inumpisahan na rin siyang barilin ng kalabang sniper kaya paekis-ekis ang takbo ni Isaac. Sinigawan ni Shane ang spotter na wag itong lumapit sa kanya. Ngunit nang malapit na si Isaac sa kasama, tinamaan ng sniper ang radyo antena niya sa likod, sunod ang lagayan niya ng tubig at pangatlo ang tuhod niya. Namilipit man siya sa sakit, kailangan niyang makapagtago sa likod ng pader. Patingin sa palibot ang lalaki at nakitang wala ngang tao sa likod ng pader gaya ng sabi ni Shane. Sinabihan si Isaac ng kasama na tumawag sa base. Pero tinalian muna nito ang tama sa tuhod para tumigil ang pagdudugo sa katiningnan ang radyo. Saka lang nito napansin na tinamaan pala ito kanina habang tumatakbo siya. Tinanong ni Shane ang kasama kung nakuha ba nito ang coordinates ng kalaban pero hindi ito matandaan ni Isaac. Sinabihan nito ang sniper na wag gumalaw dahil siguradong tutuluyan siya ng kalaban. Nawalan ng malay si Shane habang sinusubukan naman ni Isaac e-compute ang kinaroroonan ng kalabang sniper. Hanggang sa makatulog na rin ito. Ang hindi nila alam, naisahan sila ng Iraqing sniper na si Juba. Nasa isang trap lang sila ng kalabang sniper. Alam na nito na darating sa construction site si Shane at Isaac. Dahil ito ang tumawag sa base ng backup matapos nitong mapatay ang unang team na roam spawn sa pipeline. At dahil may sarili itong radyo na nakakapasok sa frequency ng US Army, na buong oras na nasa pinagtataguan ang dalawa, nakikinig pala ang Iraqi sa mga ito. Paglipas ng ilang oras, nagising si Isaac sa ingay ng radyo. Ang hindi alam ng sundalo na si Juba lang pala ito nagkunwaring tawag galing sa base. Pero nagtaka si Isaac, parang may kakaiba sa kausap niya lalo na yung inutusan siyang magpaputok para malaman ang exact location niya. At kalaunan napansin na din ng spotter ang accent ni Juba. Dito na kinabahan ang sundalo dahil nasa frequency na nila ang kalaban. Tinawag niya si Shane pero hindi pa rin ito nagigising. Sinubukan niya ulit e-compute ang location ng kalabang sniper at sinilip ito sa scope. Hanggang sa mapansin niya ang radyong nasa tabi ng patay ng kasamahan. Dahil hindi nalaman ng Iraqing sniper ang location niya, gusto nitong makipag-usap sa kanya. Ayaw sana niya itong patulan pero nagbanta itong babarilin si Shane kaya walang nagawa si Isaac. Kinausap niya ito habang iniisip kung paano makuha ang isa pang radyo. Ilang saglit pa ang lumipas, nanghihina na si Isaac dahil sa uhaw at gutom.
Naisip nitong gumawa din ng trap para malaman ang kinaroroonan ng kalaban pero hindi kumagat si Juba dito. Hanggang sa lumakas medyo ang hangin at lumabo ang paligid dahil sa alikabok, dito na naglakas loob si Isaac na kuhanin ang radyo. Muntik pa siyang matamaan pagbalik niya sa likod ng pader. Nakakuha din siya ng kaunting tubig at pagkain. Nang e-check niya ang radyong nakuha, wala itong power kaya hindi rin niya magamit. Patuloy siyang kinakausap ng kalaban nang mapaansing humihina ang signal ng radyo niya kaya pumasok sa isip niya si Shane. Sinilip niya ang sarhento at tuwang-tuwa siyang makita na gising na rin ito. Sinabihan niya itong nasa tambak na basura nakapwesto ang kalaban. Kaya sinisilap ito ng sniper gamit ang isang maliit na salamin. Pilit na nililibang ni Isaac si Juba para hindi nito mapansin na gising na si Shane. Sumabay din ang malakas na hangin kaya lumabo na naman ang kinaroroonan ng kasamahang sniper. Sinamantala ni Shane ang pagkakataon at dahan-daang inabot ang kanyang rifle. Pamwesto na si Shane at nang mawala na ang alikabok, sunod-sunod niyang binaril ang location ni Juba. Pero hindi niya ito tinamaan kaya gumanti ito at tinamaan si Shane sa balikat. Pinakiusapan ni Isaac ang Iraqi na pabayaan na lang ang kasama na gumapang pero binaril pa rin ito ni Juba. Naiyak na lang si Isaac at sinabihan niya ang kalaban na gusto na niyang umuwi kaya sumagot itong pwede na siyang umuwi at hindi daw siya babarilin nito. Pero hindi naniwala ang spotter dito. Nagtataka siya bakit hindi na nagsasalita ang Iraqi kaya naisip niya ang radyo. Dito niya naisip ipagpalat ang antena ng dalawang radyo. Gumana na ito pero laking gulat niya nang marinig si Juba na kausap ang base niya at hindi siya naririnig ng mga ito. Nagkunwari ang kalabang sniper na siya daw ito. At humihingi ito ng extraction. Kahit anong subok ni Isaac na marinig siya ng base, walang nangyayari. Dito na niya naisip na naisahan nga sila ni Juba at natrap na siya ngayon. Ang itinawag nitong extraction para sa kanya ay isa ding trap. Kaya nag-isip siya ng paraan paano makaganti sa Iraking ito. Hanggang sa makatulog siya ulit. Palubog na ang araw nang magising siya. Nakakita siya ng mahabang tali kaya naisip niyang kunin ang rifle ni Shane. Tagumpay niya itong nakuha sa kapamwesto. At ng mga sandaling iyon, naririnig na niya ang parating na helicopter. Kailangan niyang mapatay ang kalabang sniper bago pa siya makuha ng mga kasama. Kaya itinumba niya ang pader at inantay na pumutok si Juba para malaman niya ang pwesto nito. Tagumpay niyang naitamba ang pader at sinubukan nga siyang barilin ng sniper kahit maalikabok kaya nakita niya ang pwesto nito. Binaril niya ang kinaroroonan ni Juba. Ilang saglit ang lumipas, tumayo siya at inantay na tamaan ng sniper pero nakalapag na ang dalawang helicopter, wala siyang putok na narinig. Habang nasa ere na sila, pinagbabaril sila ni Juba. Hindi pala ito tinamaan ni Isaac. At sadya pala nitong hindi barilin ng spotter dahil ang buong rescue mission pala ang balak pabagsakin nito. Maya-maya lang ay bumagsak na nga ang sinakyang helicopter ni Isaac. Nang tumawag sa radyo ang HQ sa helicopter, wala nang sumasagot dito. Pero sa pangalawang tawag ng HQ, sinagot na ito ni Juba. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.